Eto mga kababayan, breaking news. Naisampa na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang non-bailable na kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong Biyernes, July 3. Kaugnay ito ng 75 milyong campaign donations na natanggap umano ng senador pero hindi dineklara noong 2025 elections. Kasama rin sa sinampahan ng kasong plunder ang mga donor nitong si Marcoleta na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Itinuloy ng ombudsman ang paghahain ng kaso sa kabila ng ilang araw na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC bilang suporta kay Marcoleta. Samantala, umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na tutuparin ni Senator Rodante Marcoleta ang pangako nitong haharapin ang kaso laban sa kanya at hindi magtatago kung aarestuhin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Makalagpas ang alas 10 ng umaga ngayong araw ay formal nang naihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at 3 counts ng pagdabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Laban ito kina Senator Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Biray at Joseph Espiritu. Ilang minuto matapos ma-file ang kaso, nagsagawa rin agad ang raffle ang anti-graft court. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga kaso ni Defensor, Biray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division. Ang mga kaso ay nag-ugat sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta mula sa 3 bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Ang 75 million pesos ay hindi nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE bilang campaign donations. Ayon sa Office of the Ombudsman, bagamat hindi galing sa kaba ng bayan ng pera, maituturing itong ill-gotten wealth dahil bawal tumanggap ang isang public official ng ganitong kalaking halaga ng pera. Maituturing itong bribery at paglabag sa plunder law dahil lagpas sa threshold ng 50 million pesos. So for today po, unang-una explain ko sa inyo kung ano ba talaga yung plunder, ano yung legal basis ng possible case na ifa-file po based on all the statements ng ombudsman and other news articles po na nabasa ko regarding or related to this issue. And then, i-discuss ko na lang din po yung possible defenses and mga counter arguments or statements ni Senator Marcoleta against the plunder case. And then, i-discuss ko din po kung bakit to siya natatawag na selective justice yung situation ni Senator Marcoleta. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang discussion natin for today. Okay, so for the facts of our case, as of today po, July 2, 2026, ay wala pa namang actual case file talaga against Senator Marcoleta. Pero yung mga statements po kasi talaga ng ombudsman ay itutuloy daw po talaga nila yung filing of a plunder case against him. So like this one po, makita nyo dito 4 hours ago. Ang sinabi, Ombudsman filing of plunder charges versus Senator Marcoleta within the week seems to be on track. At ang nagsabi po nito ay si Assistant Ombudsman Miko Clavano. So, yan po, yung pinaka-facts natin. Wala naman pong any new development talaga. So, yung next na lang po dyan, explain ko sa inyo kung ano ba talaga yung the crime of plunder. And for that po, yung relevant na batas natin is RA 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. Or in simple terms po, ito yung plunder law natin. So, dito po, ang pinaka-important talaga na maintindihan ninyo, ang crime of plunder po means na nagnakaw po kayo ng 50 million pataas and yung ninakaw nyo na yun ay ill-gotten wealth. So when you say ill-gotten wealth, ay galing po yun from yun nga, nakaw, criminal proceeds, illegal activity, so on and so forth. Okay? And then, based on the statements po from the ombudsman and the news articles na nabasa ko, ito yung pinaka-basis na ginamit po nila against Senator Marcoleta. So by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Kasi yung sinasabi po nila, yung time daw po na tinanggap ni Senator Marcoleta yung 75 million in total which was on
January 2025 ay congressman na daw po siya nun. Therefore, he received a gift by reason of the office or position na ino-occupy niya, which is yung pagiging congressman niya po. And then, yung important nga lang po, i-take note nyo dito. So, this is under section 1D po, number 2. Then, if we go here po kasi to section 2, definition of the crime of plunder, ito po yung sinabi ko, yung 50 million pataas. Magre-refer po talaga yan, ito, through a combination or series of overt or criminal acts as described in section 1D. So, in section 1D is itong definition ng ill-gotten wealth. So, yung pinaka-point ko lang po, kaya ako inulit-ulit, para mag-gets nyo na in the crime of plunder, kailangan talaga clearly mapakita na ill-gotten yung natanggap na pera ng akusado in that case. Kung hindi po ito ma-establish ng prosecution na ill-gotten, ay hindi po yun siya magiging plunder na kaso. Okay, so yan lang po ang importanteng maintindihan nyo talaga as to the crime of plunder. Again, kung gusto nyo po basahin, section 1D, number 2, ito yung pinaka-basis ng na gagamitin, possible gagamitin po against Senator Marcoleta. Again, based lang po to on the public statements na ginagawa nila kasi wala naman po akong actual copy dun sa preliminary investigation records. Hindi ko po actually nabasa yon. So, nagbe-base lang po tayo from actual press releases, press statements, and mga public statements ng ombudsman. Okay, so ngayon, ang next question dyan, sapat ba talaga based on the statements si Senator Marcoleta, yung sinasabi niya publicly na nakatanggap siya from private individuals, sapat ba yung ganun para ma-filean po talaga siya ng kasong plunder? Okay, so before po natin sagutin yan directly, explain ko po muna sa inyo yung rules of procedure ng ombudsman para mag-gets nyo talaga kung ano ba yung preliminary investigation, ano yung evidentiary requirement niyan. At pag maintindihan nyo kasi, dun nyo mas masasabi nyo rin po sa sarili nyo kung sapat ba yung basihan para matuloy-tuloy or magtuloy-tuloy po into the filing of a plunder case talaga against Senator Marcoleta. So this is Administrative Order number 7 po, Rules of Procedure of the Office of the Ombudsman. And then pupunta lang po tayo niyan sa Rule 2, Procedure in Criminal Cases, Section 4 to be specific. So kung makita nyo dito, the preliminary investigation of cases falling under the jurisdiction of Sandigan Bayan and RTC shall be conducted in the manner prescribed in Section 3, Rule 112 of the Rules of Court. So in simple terms po, susundin yung Section 3, Rule 112 ng Rules of Court pag preliminary investigation sa ombudsman ang pinapag-usapan. Basta ang may jurisdiction sa kaso is the Sandigan Bayan or RTC. So yung kaso po ni Senator Marcoleta, Sandigan Bayan po yung may jurisdiction nun, yung potential case po na ifa-file against him. Okay, so ngayon, punta po tayo dito sa Section 3, Rule 112. So recently po kasi pinataas yan ng DOJ yung evidentiary requirements sa preliminary investigation. So there was a case filed against that DOJ circular. Ito yung Meking versus Remulla na case. So yung Remulla dito or in that case is actually Ombudsman Remulla when he was still the Department of Justice Secretary. So kung makita po ninyo dun sa case na yon, ang decision ng Supreme Court, they upheld the validity of DOJ rules raising standards of proof in preliminary investigation. So ito po yan, pinataas nila from probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, kung probable cause lang po ang papag-usapan kasi, kung ako po ang tatanungin ninyo, yung professional assessment ko po, based on all the public statements ng ombudsman, isapat po siya na mag-file ng plunder case pag probable cause. Kasi mababang requirement lang po yan. When you say probable cause, probably guilty lang yung akusado. So, kung may nangyaring krimen, tapos mukhang ito yung gumawa ng krimen na yun, ay pwede na yun siya. Sapat na po yun siya para mag-file ng case. Sobrang baba po niya na evidentiary requirement actually. Compared to ngayon na pinataasan nila na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So when you say prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ang ibig sabihin po niyan, kung yung ebidensya po na ipepresent ng prosecutors ay hindi makontra, hindi makontradict ng accused, ay sapat siya para magtuloy-tuloy talaga into a conviction yung kaso. Okay? So again, to differentiate probable cause, kung ako po tatanungin nyo, pag probable cause pinapag-usapan, pwede nila filean si Senator Marcoleta. Pero pag prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, hindi po ako convinced na pwede siya filean. And then dito po kung makita rin nyo, ito, in 2024 through AM number, yan, basahin nyo na po, the SC also ordered the repeal of provisions in Rule 112 which are inconsistent with the DOJ rules to harmonize them. So since pinalitan na itong Rule 112 para pumasok dito sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ito na rin ngayon yung
basihan ng ombudsman sa mga investigation nila. Okay, so ina-emphasize ko lang po talaga yan yung difference ng probable cause from reasonable certainty kasi magkaiba po yan. Mas mataas nga yung reasonable certainty of conviction.